Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 3, 2025. Ngayon ay isa na namang pagkakataon para sa iyo upang buksan ang iyong sarili sa mas malalim na pag-unawa sa buhay at sa iyong sariling landas. Ang araw na ito ay nagbubukas ng isang kosmikong paanyaya upang yakapin ang balanse, isang paalala mula sa universo na mahalaga ang pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa iyong paglalakbay, hayaang ang enerhiya ng araw na ito ay magsilbing ilaw na nagtuturo sa iyo kung paano panatilihing nakasentro ang iyong isipan at damdamin. Ang paanyayang ito sa balanse ay hindi lamang tumutukoy sa iyong mga gawain, kundi pati na rin sa mga damdaming matagal nang hindi mo binibigyang pansin. Ang mga simpleng bagay gaya ng paglalaan ng oras para sa sarili, pag-unawa sa pinagmumulan ng stress, at pagninilay sa mga ugnayan mo sa ibang tao ay maaaring maging daan upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa sarili at sa mundo. Ito rin ang tamang panahon upang suriin ang iyong mga iniisip at kinikilos. Pansinin kung paano ang iyong konsentradong pananaw ay maaaring mag-angat hindi lamang ng iyong sarili kundi pati ng mga taong nakapaligid sa iyo o sa kabilang banda. Ay posibleng makalikha ng agwat kung ito ay masyadong nakatutok lamang sa isang direksyon. Madalas, sa ating paghabol sa layunin, nakakalimutan nating huminto sandali upang magtanong, naiintindihan ko pa ba ang damdamin ng iba? Nakikinig ba ako sa paligid ko o masyado akong nakatuon sa sariling pananaw? Ang ganitong klase ng pagsusuri ay mahalaga upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mapanatili ang malasakit sa mga ugnayang mahalaga sa atin. Sa ilalim ng impluwensya ng enerhiyang nagtutulak sa paglawak ng kaisipan, mas lalo mong mararamdaman ang isang apoy ng kuryosidad na bumabalot sa iyong diwa. Isa itong panawagan upang palawakin ang iyong mga pananaw, upang lumabas sa kung ano ang komportable para sa iyo, at upang yakapin ang mga bagong ideya na maaaring sa unang tingin ay tila banyaga o hindi pamilyar. Ngunit dito mismo sa hindi pamilyar, nagmumula ang pag-unlad. Huwag hayaang pigilan ka ng takot sa hindi mo pa nasusubukan. Ang araw na ito ay nagsusulong ng pagtuklas at pagbubukas ng sarili sa mas malalim na pagkatuto. Maaaring ang pag-aaral ay hindi lang mula sa aklat kundi sa pakikipag-usap, pakikinig, at paglalakbay, maging ito man ay pisikal o espiritual. Ang pagpayag mong lumihis sa dati mong landas ay maaaring maging simula ng pagbabagong hindi mo inaasahan, ngunit lubhang makabuluhan. Sa mga panahong tulad nito, ang bigat ng galit o sama ng loob ay maaaring gumapang na parang makapal na ulap sa dibdib, at ito rin ang tiyak na sandaling dapat mong pag-isipan kung paano mo ito kayang palayain. Ang damdaming ito, na matagal mo nang kinikimkim, ay maaaring hindi mo namamalayang humahadlang sa iyong kakayahang makipag-ugnayan ng bukas at taos-puso. Kung may mga nasabi o nangyaring hindi mo paganap na natatanggap o pinapatawad, ngayon ang panahon upang ituon ang iyong atensyon sa pagpapagaling. Sa pagyakap mo sa balanse, isipin mong isa kang puno na unti-unting tinatanggalan ng tuyot na dahon upang bigyang daan ang panibagong sigla. Sa pagbitaw mo sa mga bigat na yon, mararamdaman mong gumagaan ang bawat hakbang, at mas nagiging bukas ka sa saya, koneksyon, at bagong simula. Habang lumilipas ang araw na ito, hayaang ang karunungan mula sa pagninilay at pakikisalamuha ang magsilbing gabay sa iyong mga susunod na desisyon. Hindi kailangang maging malaki ang bawat hakbang. Ang maliliit na pagbabago sa pananaw ay sapat upang buksan ang pinto ng mas malawak na pangunawa. Sa tuwing pipiliin mong makinig sa iyong damdamin at maging bukas sa saloobin ng iba, binibigyan mo ng puwang ang paglago, hindi lamang para sa iyong sarili kundi pati na rin sa iyong mga relasyon. Sa pagtahak sa landas ng sariling pag-unlad, mahalagang matutunan mong ang tunay na lakas ay makikita sa pagiging bukas, sa pagtanggap, at sa paggalang sa damdamin ng bawat isa. Sa mga usaping may kinalaman sa trabaho o career, maaaring makaramdam ka ng pagkaantala o hindi inaasahang abala. Ngunit huwag mong hayaang baguhin nito ang takbo ng iyong buong araw. Minsan, ang pagkaantala ay paanyaya ng universo na mas pag-isipan ang direksyong iyong tinatahak. Huwag kang matakot pansamantalang huminto upang muling magplano.
Kung ikaw ay may kinakaharap na desisyong pang-pinansyal o may bagong proyekto na pinaplanong simulan, ito ang tamang oras upang pag-aralan ito ng masinsinan. Alalahanin mong hindi mo kailangang ipilit ang anumang bagay. Ang tamang panahon ay kusa at likas na dumarating. Sa aspeto ng emosyon at relasyon, ngayon ang panahon upang palalimin ang iyong koneksyon sa mga taong tunay mong pinahahalagahan. Maaari mong tanungin ang iyong sarili kung kailan ka huling nakinig ng buo sa isang taong malapit sa iyo. Baka panahon na upang muling pagtuunan ng pansin ang komunikasyon at pagmamalasakit. Maaaring simple lang ito tulad ng pag-aalok ng tulong o pag-abot ng kamay sa kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap. Ang mga simpleng kilos na ito ay may kakayahang bumuo ng tulay tungo sa mas matatag na ugnayan. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay luntian, kulay ng paglago, paghilom, at pag-asa. Magsuot ng kulay na ito upang paigtingin ang iyong kakayahang yakapin ang pagbabago. Ang iyong maswerteng numero ay 11, 23, at 35. Hayaang gabayan ka ng mga bilang na ito sa iyong mga desisyon, lalo na sa mga usaping kailangan ng malinaw na direksyon. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat ng journal o tahimik na pagmumuni-muni. Sa mga sandaling ito ng pagninilay, mas mauunawaan mo ang mga damdaming dati hindi mo maipaliwanag. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan mong ikaw ay nilikha hindi upang magmadali, kundi upang lumago ng may layunin. Lahat ng karanasan, maging ito man ay masaya, mahirap o malabo, ay bahagi ng mas malawak na kwento ng iyong paglalakbay. Yakapin mo ang bawat emosyon, bawat pagsubok, at bawat tagumpay. Huwag kang matakot na tumingin sa loob at tanungin ang sarili kung saan ka patungo. Kapag pinili mong maging bukas sa pagbabagong nagmumula sa loob, dito mo matutuklasan ang tunay mong lakas. Kaya bago mo tapusin ang iyong araw, huminga ng malalim. Ipikit ang iyong mga mata at kilalanin ang lahat ng damdaming bumalot sa iyo. Pasalamatan ang sarili sa pagpili ng balanse, sa pagpili ng pag-unlad, at sa pagpiling manatiling bukas sa pagmamahal. Ang araw na ito ay isang hakbang pasulong, isang paalala mula sa universo na kahit paanong mangyari, palagi kang may kakayahang pumili ng liwanag. Magpahinga ka ngayon, Capricorn. Bukas ay isa na namang bagong simula. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.